Nagsimula ang kwento sa isang binata na tumatakbo sa isang madilim na kagubatan, hanggang siya ay napatid sa isang puno dahil na rin sa sobrang pagod mula sa pagkakahulog ay bumangon ang binata na may inis sa kanyang mukha. Sabihin niyo sa akin kanina niyo pa ako pinaglalaroan, wika ng binata. Ang kausap ng binata ay ang mga taong nagtatangka sa kanyang buhay. Sumagot ang lalaki, siguradong nahirapan ka sa pagtakbo sa loob ng isang oras para makarating dito. Magaling Prinsipe Chon, wika ng isang asasin. Muntik na ako makatulog sa kahihinte, wika pa ng isang assassin na may halong pangaasar sa prinsipe. Sa pagkakataong ito ay hindi na alam ni Prinsipe Chon kung ano ang gagawin dahil wala na siyang lakas upang tumakbo. Kahit na sumuko ako sa pag-e-enroll sa akademya, ano pa ba ang gusto nyo sa akin? Bakit niyo pinagtatangkaan ang aking buhay? Wika ni Prinsipe Chon. Sagot naman ng lalaki na kahit sumuko ang prinsipe sa pag-e-enroll sa akademya o kahit wala siyang talento pagdating sa martial arts ay hindi na mahalaga iyon. Dahil kailangan pa ring mamatay ng prinsipe. Dugtong pa ng lalaki, kahit na isa kang bastardo dahil sa may dugo ka ng taong yun, papaslangin ka namin nang hindi nakakaramdam ng sakit. Hanggat may karapatan ka sa trono ay ito lang ang tanging paraan. Kaya't sumuko ka na, sambit pa ng isang kasama ng lalaki. Sa isip naman ni Prinsipe Chien ay galit dahil sa pangmamaliit nila sa kanyang ina. Kung mamamatay lang din naman siya, mas gugustuhin niya mamatay ng lumalaban. Sabay labas ng punyal sa kanyang likod, may natutunan ka bang martial arts mula kay Warrior Jiang, tanong ng lalaki sa prinsipe. Ngunit sa isip niya ay hindi siya kumbinsido. Gayunpaman ay makikita sa mukha ng prinsipe na hindi ito sesuko hanggang sa huli. Kapanapanabik ang nangyayari isip ng lalaki, sabay sugod kay Prinsipe Chien. Sinubukan ng prinsipe makipagsabayan ngunit bakas sa mukha niya na hindi siya makasabay hanggang sa nagawa ng lalaking tamaan ang kamay ng prinsipe dahilan ng pagtalsik ng kanyang punyal. Agad na hinawakan ng lalaki si Prinsipe Chien sa leeg. Ito na ba lahat ang iyong makakaya mo, sambit ng lalaki? Hinugot ng prinsipe ang isa pang punyal sa kanyang likuran. Napasigaw ang isang kasama ng lalaki nang makita ang punyal. At agad itinarak ng prinsipe ang punyal sa leeg ng lalaki. Hindi makapaniwala ang mga asasin sa nangyari. Paano nagawang patayin ng batang ito ang ating kasama kahit na wala itong alam sa martial art o kasanayan? Napangiti naman si Prinsipe Chien dahil sa nangyari. Agad namang sumugod ang isa pang lalaki dahil sa sobrang galit. Tinamaan ang prinsipe dahilan ng kanyang pagbagsak. Hindi porket naging mabait kami sayo ay magagawa mo na ang lahat. Wika ng lalaki sabay tarak ng espada sa tagiliran ng prinsipe. Napasigaw ang prinsipe sa sobrang sakit. Sa isip ng prinsipe hindi nagagana ang ginawa niya kanina sa isang asasin, pero kontento na siya dahil nagawa niyang patayin isa nilang miyembro. Tinapakan ng lalaki ang prinsipe upang lalo itong mahirapan. Hindi ganito ang aming estilo, pero dahil pinatay mo ang isa naming miyembro wala na kaming pagpipilian, sambit ng isang lalaki. Hanggang sa may isang liwanag na lumitaw patungo sa kanila at agad tinamaan ang asasin na nakatapak sa prinsipe. Dahilan upang ito'y agad mawala ng buhay, nagulat ang lahat at hindi makapaniwala sa nangyari. At biglang may nagpakita na isang binata na kakaiba ang kasuotan. Agad naman silang humanda upang dumpensa. Sa isip ng asasin ay hindi pa siya nakakakita ng ganoong kasuotan. At sumugod na ang mga asasin sa binata habang sumisigaw kung sino ang binata. Ngumiti lang ang binata at sabay lumabas ulit ang isang liwanag at sa isang iglap ay napuruhan na agad ang isang asasin. At agad na naglaho ang binata na ikinagulat ng iba pang natitirang mga asasin. Hindi sila sigurado kung anong klase ang kakayahan ng binata, dahil bigla na lang ito nawawala at unti-unti na silang inuubos. Tanging liwanag lang ang kanyang nakikita. Napapaisip tuloy ang asasin, ang ganitong kapangyarihan ay sa isang highest level master. Ngunit bakit naman tutulungan ng isang master ang batang ito? Hindi bali na sa natamong pinsala ng bata ay mauubusan na ito ng dugo. Nagampanan na namin ang aming misyon, sabay sigaw ng asasin na kailangan na nila bumalik. Ngunit sa kanyang pagtakas ay itinaas ng binata ang kanyang kamay na nababalot ng kapangyarihan dahilan para ang asasin ay sumabog. Natuwa si Prinsipe Chien dahil sa nangyari. Mukhang masaya ngayon ang aming ancestor kahit na nasa bingit na ito ng kamatayan. Agad naman damilat si Prinsipe Chien at nagtataka bukod sa biglang sumulpot ang binata ay kung ano-ano pa ang pinagsasabi nito.
Pero dahil sa sobrang daming dugo ang nawala sa prinsipe ay nakakaramdam na siya ng hilo at panlalamig. Sa ganitong paraan na lang ba ako mamamatay sambit ng prinsipe sa kanyang sarili? Agad naman lumapit sa kanya ang kakaibang binata at sinabing mukhang kailangan ko ng magmadali, kung mas maaga pa sana ako pumunta maituturo ko sa iyo kung paano ito gamitin. At may nilabas ang binata sa kanyang bulsa, itinurok ng binata ang kanyang kakaibang hawak sa prinsipe at nang matapos ang binata ay sinabi niya kay Prinsipe Chien siguraduhing magtagumpay at gawing mas maganda ang buhay ng inapong ito at pahabol pa ng binata ang nanomachine na ito ay ang pinakabagong bersyon kaya mas madali mo itong matututunan. At agad na naglaho ang kakaibang binata sa isip naman ni Prinsipe Chien ay kung ano ba ang mga pinagsasabi ng taong yun, hanggang sa nakarinig si Prinsipe Chien ng isang boses mula sa system, serial number 034-4532-5893, Sky Corporation, 7th Generation Nanomachine, starting activation. Matagal na ang nakalipas, ang mga mandirigma ng Jianghu ay natuto ng martial arts upang maprotektahan ang kanilang mga sarili mula sa mga kaaway. Sa paglipas ng panahon ang martial arts ay umunlad mula sa paggamit nito bilang isang paraan ng pagtatanggol sa sarili at naging isang kasangkapan upang patayin ang mga kaaway. Ito ay naging mas sopistikado at komplikado dahil ang mga simpleng anyo ay naging isang serye ng mga paggalaw at mga diskarte sa paghinga ay kumakatawan sa mga pangunahing kaalaman ng panloob na enerhiya. Ipinasa ng mga martial artist ang kanilang mga turo ng mga pamana sa mga susunod na henerasyon na nagpapahintulot sa martial arts na patuloy na umunlad. Ang mga tao na may dalubhasa sa martial arts ay mas makapangyarihan kaysa sa mga normal na tao. At hindi nagtagal ay tinawag silang mga murim. Ang mandirigma na gustong maging disipulo ng mga murim na mga tao ay nagtipon upang bumuo ng isang angkan. At ang mga angkan na yun ay nahahati sa mga puwersa ng hustisya at mga puwersa ng kasamaan. At sa pagitan ng mahigpit na balanse ng dalawang puwersang yun, may isa pang grupo na ang hinahangad lamang ay lakas. Tinatawag sila ng mundo na The Demon Cult, ang anak sa labas ng pinakamataas na ranggo ng pamilya sa Demon Cult na may karapatan sa trono. Ito ang kwento ni Chien Yoon. Nagising na si Prinsipe Chien mula sa pagkakatulog, hindi siya makapaniwala na buhay pa siya matapos masaksak ng espada. Anong nangyari, wika ni Prinsipe Chien, at mula sa pagkakatulog siya ay pawis na pawis at nakakaramdam ng pagsuka hanggang sa napansin niya ang mga dumi sa kanyang katawan at ito ay naglalabas ng di kaaya-ayang amoy at ito ay malagkit na parabang likido. Hanggang sa may nagtanong kay Prinsipe Chien, gising ka na ba, Master? Sambit ng isang boses at nagulat ang prinsipe sa kanyang narinig. At tinanong niya agad kung sino ang nagsalita, dahil wala naman ibang tao sa kanyang kwarto maliban sa kanya. Sinabi ng boses na kumalma lang ang prinsipe. Sa isip ni Prinsipe Chien ay ito ay parang isang telepathy at ito ay direktang pumapasok sa kanyang utak at parabang narinig niya na ang boses na ito. Napagtanto ni Prinsipe Chien na sa isip niya nanggagaling ang boses. Agad namang sumang-ayon ang misteryosong boses. Sumigaw si Prinsipe Chien ng kung sino ba talaga ang misteryosong boses. Agad namang sumagot ito at sinabing siya ay konektado sa ating bida at nagsisilbing core upang suportahan ang kanyang utak. At sinabing ako ay Sky Corporation's 7th Generation Nanomachine. Sumigaw ang ating bida dahil hindi niya alam kung ano ang pinagsasabi ng naturang boses. Tinanong ulit ng ating bida kung sino ba talaga ito at kung bakit niya ginagawa ito sa kanya. Ngunit inulit lamang ng system na siya ay ang 7th Generation Nanomachine. Wala naman ideya ang ating bida kung sino at ano ang nano kaya't nasambit niya na lamang ito at agad namang sumang-ayon ang system na siya ay ang nanomachine. Dugtong pa ng ating bida kung ito ba ay Diyos ng kasamaan, tanong nito sa system. At sa isip niya ay kung ito ay tungkol sa Diyos ng kasamaan, ang tinutukoy ba nito ay ang Diyos na sinasamba ng Demon Cult na paluhod ang ating bida dahil sa pag-aakala na ang nanomachines ay isang Diyos ng kasamaan at agad niya ulit tong tinanong kung ito ba talaga ang Diyos ng kasamaan. Sa kabilang banda ay dumating na si Dr. Beck at agad naman siyang sinalubong ni Guard Jiang upang puntahan ang silid ng ating bida. Habang sila ay naglalakad ay tinanong ng doktor si Guard Jiang kung ito ba ay isang tangkang pagpatay.
Sumagot si Guard Jiang na oo, dugtong pa nito na bagamat nagkaroon ng maraming pagtatangka sa buhay ng Prinsipe Chien kamakailan, hindi ko akalain na ipapadala mo ako ng diretso doon. Agad na sumagot si Dr. Beck, syempre ikaw ang first class guard at maliban dito ay ito lang ang ating magagawa. Pero isang himala at nagawa pa din ng Prinsipe Chien na makabalik ng buhay, wika ng doktor kay Guard Jiang, na ay labay hindi ito makapaniwala na nakaligtas ang ating bida. Sinabi naman ng gwardiya na parang may nagligtas sa ating bida ngunit hindi niya alam kung sino ang at kung ano ang pagkakakilanlan nito. Wika naman ng doktor kay Guard Jiang ay kung di ba nito matutukoy kung sino ang taong yon base sa mga markang naiwan sa pinangyarihan ng labanan, patanong ng doktor. Ngunit base sa ekspresyon ng gwardiya ay tila ba hindi siya sigurado kung ano ang nangyari dahil nang nagpunta siya sa lugar ng labanan ay kakilakilabot ang kanyang nakita dahil ang mga katawan ng bangkay ay wala ng itaas na bahagi at tanging mga tauhan lamang ng demon cult ang naroroon. Sa kanila ay isa lamang ang tanging buo ang katawan pero may nakatarak na punyal sa kanyang ulunan na mula sa Prinsipe Chien. Sa hindi kalayuan ay narinig niyang may tao pang humihinga na kilala ko agad na ito ay si Prinsipe Chien kahit na ito ay punong-puno ng dugo, pero biglang pinutol ng doktor ang salita ng gwardiya sabay sinabing wala man lang sugat ang prinsipe. Natuwa ang doktor dahil nagiging kapanapanabik ang mga nangyayari sabay sabi sa gwardiya na bilisan nila upang marating ang silid ng prinsipe. Sa loob naman ng kwarto ng ating bida ay kausap niya ang system. Tinatanong ng ating bida ang system kung ito ba ang nagligtas sa kanya. Tinatawag pa rin niyang Diyos ang system dahil iniisip niya ay ito ang Diyos ng kasamaan. Agad naman sumagot ang system kung ang tinutukoy mo ay ang mga kalabang humahabol sa iyo ay nagkakamali ka. Subalit kung ang sinasabi mo ay ang paglalagay ng self-healing mode sa katawan ng master ay ako ang gumawa. Takang-taka naman ang ating bida kung ano ang sinasabi ng system self-healing mode at kung ano ang kahulugan ng salitang master. Dahil sa maraming tanong ang ating bida ay nagpadala ng mga basic information ang system sa kanyang isip upang mas lalong maunawaan ng ating bida ang sinasabi ng system. At sabay nito naghanap ang system sa isip ng ating bida ng mga salita na naangkop sa panahong ito at pati na rin sa hinaharap upang mapagtugma niya ang mga salita sa nakaraan at hinaharap sa paraang ito ay mas madali siya maiintindihan ng kanyang master. Nahanap ng system ang salitang Diyos ng kasamaan at agad niyang sinabi sa kanyang master na hindi siya ang sinasabi nitong Diyos ng kasamaan. Sa isip naman ng ating bida na tila ba nagbago ang tono o boses ng naturang system. Nagtanong na lamang ito kung hindi ikaw ang Diyos ng kasamaan ay kung gayon. Hindi pa natatapos ang salita ng binata ay agad naman siyang sinagot ng system na sinusubukan niyang ipasa sa isip ng kanyang master ang mga basic information pati na rin ang manual tungkol sa kanya. Nagulat na lang ang ating bida sa mga nasambit sa kanya ng naturang sistema. Nagtanong ang system sa kanyang master kung pumapayag ito. Agad naman sumagot ang ating bida na oo, sa pagkakataong ito agad na ipinasa ng sistema sa isip ng kanyang master ang mga impormasyon na kailangan nito. Sa di inaasahang pangyayari ay para bang may kakaibang nangyayari sa katawan ng ating bida at tila ba ay nakakaramdam ito ng pagkahilo sanhi upang siya ay magsuka. Sinabi ng system sa kanyang master na karaniwan lamang ang ganong pangyayari lalo't unang beses pa lamang nito makatanggap ng impormasyon direkta sa kanyang isip. Pero sa pangalawang subok ay hindi na ito makakaramdam ng hilo o pagsusuka. Hindi naman pinapansin ng ating bida ang system dahil sa nararamdaman niyang hilo at tila ba hindi makapaniwala sa mga nangyari. Matapos mahimasmasan ay tinawag ng ating bida ang system sa ngalan nitong nanomachine. Agad naman tumugon ang system sa kanyang master, tinanong ng ating bida ang system kung totoo ba na libu-libong makina ang nakaimbed sa loob ng kanyang katawan. Agad na tumugon ang system at sinabing tama ang sinabi ng kanyang master, dugtong pa ng system. Partikular na ang 6,482,040,000 nanomachine ay nasa loob na ng kanyang katawan. Sa pagkakataong ito tila ba nagpoproseso na sa isip ng ating bida ang mga impormasyon na ipinasa ng sistema at unti-unti niyang naunawaan na ang nanomachine ay hindi tao at hindi din Diyos.
Sinubukan naman tanungin ng ating bida ang system kung gugustuhin niya maaari ba kitang ilabas mula sa loob ng aking katawan base, sa kanyang sitwasyon ay tila ba hindi nito gusto ang mga nangyayari. Sumagot naman ng system katulad ng nakikita ng kanyang master base sa mga impormasyon na pinasa kanina sa kanyang isip na ang nanomachine ay nakaprogrammed ma-extract palabas ng katawan kung ang kanyang master ay namatay na. Napaisip na lang ang ating bida sa mga bagay-bagay na nangyayari sa kanyang buhay. Maging ang kanyang mga kapatid nais siyang paslangin kahit alam naman ng mga ito na wala siyang lakas upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Dagdag pa ng ating bida ay dumagdag pa itong hindi maipaliwanag na bagay na pumasok sa loob ng kanyang katawan. Bakit ganito ang nangyayari, wika niya sa sarili? Makikita sa mukha ng ating bida na tila bahirap na ito sa mga pagsubok na dumadaan sa kanyang buhay. Sinubukan tanungin ng ating bida ang sistema kung sino ang binatang naglagay sa. Naputol naman ang pagtatanong niya nang biglang may kumatok sa kanyang silid. Ito pala ay si Guard Jiang at kasama ang doktor. Nagsalita ito at sinabing kasama niya si Dr. Beck. Napabalikwas naman ang ating bida dahil sa biglaang pagdating ng dalawa. Sinabihan naman niya ang system na wag ito maingay. Isip ng binata na baka akalain ni Guard Jiang at Dr. Beck na isang siyang weirdo kapag nalaman nilang kinakausap niya ang isang boses mula sa kanyang isipan. Wika naman ng sistema na nababasa niya ang iniisip ng kanyang master kaya maaari nila itong gamitin para sa komunikasyon. Agad naman siyang naintindihan ng kanyang master at pansamantalang nasa silent mode ang sistema. Nang pumasok na ang gwardiya at doktor ay inisip ng dalawa na ang prinsipe na natili pa ring natutulog. Subalit napansin ng gwardiya na ang katawan ng prinsipe na puro dumi at sa paglapit niya nakita niyang gising na ang prinsipe nang tangkana niya itong hawakan ay kakaibang amoy ang nagmumula sa binata at hindi maipaliwanag. Naisip naman ng prinsipe na nakalimutan na niya ang tungkol sa mga likido na lumabas sa katawan niya. Ito ay ang mga negatibong likido sa loob ng katawan ng ating bida. Inilabas ito ng nanomachine upang mas mapalakas pa ang pangangatawan ng ating bida. Pati ang doktor ay di nakaligtas sa amoy ng likido at agad naman nagsalita ang doktor na minsan na silang nagkita, wika ng doktor sa prinsipe. Sinabi naman ng prinsipe na paano niya makakalimutan ang doktor na dumating upang tulungan ang kanyang ina nung mayroon itong sakit. Inumpisahan na agad ni Dr. Beck ang pagsuri sa prinsipe at nang mahawakan na niya ang pulso ng prinsipe nasambit niya na lamang na tila ba ay mayroong kakaiba. At agad naman nag-alala si Guard Jiang at tinanong ang doktor kung may masama bang nangyari sa katawan ng prinsipe. Sumagot naman ang doktor at sinabing hindi ito ay ang kabaliktaran. Dagdag pa nito na isang kakaibang oportunidad ito para sa prinsipe. Hindi naman siya maintindihan ng ating bida at tinanong kung ano ba ang ibig sabihin ng doktor. Sinabi ng doktor na ang buo niyang katawan ay nalinis ng isang sangkap at ang kanyang daluyan ng enerhiya ay bumukas na. Tinanong din ng doktor kung mayroon ba itong iniinom na espesyal na medisina. Hindi naman makapaniwala ang ating bida sa mga pahayag ni Dr. Beck dahil kahit minsan ay wala pa siyang ginamit na espesyal na medisina. Sinabi naman ng doktor na ang katawan ng ating bida ay perpekto upang makapag-aral ng martial arts. Biglang naalala ng ating bida ang nangyari nang siya ay nagising. Naisip niya na ang mga dumi at likidong iyong ay nagmula sa kanya at ito ay mga dumi na inilabas ng kanyang katawan. Kinausap naman ng ating bida ang nanomachine sa kanyang isip at tinanong niya ito kung siya ba ang gumawa nito. Nag-deactivate naman ang nanomachine mula sa silent mode. Nagtaka naman ang ating bida kung bakit biglang nag-deactivate ang sistema. At ipinaliwanag na ng sistema kung ano ang ginawa niya sa prinsipe. Ang nanomachine ay nasa loob ng buong katawan niya at dahil dito ay inilabas niya ang mga dumi sa loob ng katawan ng ating bida at muli nitong hinugis ang blood vessels, joints at kalamnan para mas umangkop ito sa iyong katawan. Hindi makapaniwala ang ating bida sa mga pahayag ng sistema. Tinanong niya ito kung ano ba talaga ito at kung hindi ba talaga ito ang Diyos ng kasamaan. Agad naman tumugon ang sistema, hindi ako ang Diyos ng kasamaan pero isa akong machine master. 3. Ang demonic cult reverse at ang demonic arts. Sa maraming sekta sa loob ng demonic cult, ay may nagsisilbing core ng samahan. Nito ay binubuo ng 6 na sekta.
Ito ay ang Shadow Sect, ang Sword Sect, ang Stealth Sect, ang Poison Sect, ang Saber Sect at ang Musician Sect. Ang mga sekta na ito ay nanumpa at nagkaroon ng kasunduan na ibibigay nila ang kanilang dalagang anak sa Patriarch ng Demon Cult upang ito ay maging sisidlan ng susunod na tagapagmana. Dagdag pa dito, ang tagapagmana ay dapat palakihin mula sa pamilya ng kanyang ina at pag siya ay dumating na sa tamang edad siya tsaka pa lang siya makakapasok sa Academy of the Demonic Arts. Ang paaralang ito nagbubukas lamang isang beses kada 10 taon. At ang mga nagtuturo dito ay ang mga pinakamahuhusay na master sa loob ng cult. At ang layunin sa pagpasok dito ay upang makipagtagisan ng lakas sa kapwa nila estudyante at ito rin ay isang paraan upang mapalakas ang kanilang martial arts at kasanayan hanggang sa maabot nila ang kanilang limitasyon. May pagkakataon na mas lalong nagiging mabangis ang labanan kapag pumasok na sa akademya ang mga kandidato para sa tagapagmana. Tinatawag ito ng marami na paligsahan para sa tagapagmana. Habang nakahiga ang ating bida ay kausap niya ang sistema ngunit napansin niya na naroroon pa pala si Dr. Baek. At ito ay nakatitig sa kanya ngunit sa isip ng doktor ay nagtataka siya kung paano nakaligtas ang ating bida sa mga taong nagtatangka sa buhay nito. Sa isip naman ng ating bida ay bigla niyang naalala na isa ang doktor sa miyembro ng Poison Sect. Hindi nito maaaring malaman na siya ay may nanomachine sa loob ng katawan. Agad naman siyang sinagot ng sistema at sinabing ang pag-iral niya sa katawan ng ating bida ay malabong malaman ng iba dahil sa panahong ito ay hindi pa ganong kataas ang kaalaman ng mga ito pagdating sa medikal na pamamaraan. Naisip naman ng doktor na sigurado siya na may tumulong sa binata at sabay sinabi kay guard Jiang na ang binata ay malusog at nasa maayos na itong kalagayan, bibigyan niya na lamang ito ng mga halamang gamot at agad naman nagpasalamat ang gwardiya. Sa paglabas naman ng doktor ay naisip niya na masyadong kakaiba ang nangyayari dahil sa ganap ng nagbago ang katawan ng prinsipe. Dahil sa pagkakatanda niya ito ay naiiba kaysa sa kanyang mga kapatid at ginagawa lamang siyang katatawanan ng mga ito dahil sa hindi ito matuto ng martial arts, subalit sa sitwasyon ngayon ay halos kaparehas na ng Prinsipe Chien ang kanyang 6 na kapatid. Dagdag pa nito na kahit na ang prinsipe ay anak ng tagapagsilbi ay dumadaloy pa rin dito ang dugo ng Patriarch. Kaya't maaaring tinutulungan ito ng patago ng Patriarch kaya't walang dahilan para siya'y aking kilalanin. Dugtong pa nito na magiging masaya ang paligsahan sa akademya ngayon ay magiging kakaiba, wika ng doktor. Sa kabilang banda ang ating bida iniisip na mabuti na lamang ay hindi siya napansin ng doktor na may kausap niya ang nanomachine. Napatingin naman ang ating bida kay guard Jiang at napaisip na buhay siya dahil sa gwardiya, maaaring ang nanomachine ang nagpagaling sa kanya, subalit kung hindi siya nahanap ng gwardiya ay maaaring napahamak pa rin siya sa kagubatan. Tinawag ng ating bida ang gwardiya upang magpasalamat ngunit hindi pa nito tapos ang kanyang sasabihin ay agad naman siya nitong pinigilan. Hindi na pala nito matiis ang amoy na nagmumula sa katawan ng prinsipe. Nang naliligo na prinsipe, tinanong niya ang nanomachine kung may limitasyon ba ang kakayahan nitong magpagaling ng mga pinsala. Agad naman sumagot ang nanomachine na kaya niyang mabilisang pagalingin ang loob at labas ng katawan kahit masaksak pa ito ng espada. Matatagalan lamang siya sa panggagamot maliban na lang kung ito ay mauubusan ng dugo o matatanggalan ng laman dahil kinakailangan ito ng cell division. Hindi naman siya maintindihan ng ating bida kaya't sinabi niya sa nanomachine kung maaari ba niyang subukan at nang sinubukan na niya ito ay agad na naghilom ang sugat ng binata. Namangha naman ang ating bida sa kakayahan ng sistema, na isip niya na maaari siyang gumaling agad sa tuwing siya ay masusugatan. At sabay tinanong niya ang tungkol sa mga abilidad na nakalagay sa mga impormasyon na pinasa niya sa kanyang isip, sambit pa niya na nais niya itong subukan. Agad naman sumang-ayon ang sistema. Nang tumayo ang prinsipe ay agad niyang napansin na nagbago na ang kanyang katawan na para bang siya ay nag-ensayo na ng matagal na panahon. Sinabi naman ng nanomachine na isinaayos lang niya ang katawan nito. Dugtong pa nito ay imposibleng lumikha mula sa kawalan, pero dahil ang katawan ay may dugo at laman ay magagawa niya itong maisaayos.
Makalipas ang ilang sandali nagtungo sa silid-aklatan ang prinsipe. Nagtataka ang prinsipe kung ano ang gagawin niya sa naturang lugar. Sinabi naman ng sistema na kailangan lamang niyang buksan ang bawat pahina ng aklat. Agad namang sumunod ang prinsipe. Ang tanging aklat ng martial arts na naroroon ay ang tungkol sa acupoints at chi circulation. Ang free breathing method ay ginagamit upang sanayin ang isip at katawan sa pamamagitan ng chi ventilation. Mahirap itong abutin sa ikatlong antas kahit na mag-ensayo ka pa ng habang buhay, kaya't minabuti na lang ng prinsipe na tungkol na lang sa acupoints ang kanyang pag-aralan. Agad naman niyang sinimulang buksan ang bawat pahina ng aklat. At nang matapos ang ating bida ay iniskan nito ng nanomachine at agad na inilipat sa utak ng ating bida. Sa pangalawang pagkakataon ay nagawa ng pigilan ng ating bida ang kanyang suka at sinabi naman ng nanomachine ay masasanay din ito. Nagtanong ang prinsipe kung ano na ang sunod nilang gagawin. Sabi nito ay isipin nito ang tungkol sa acupoints. Ipinaliwanag naman ng ating bida na ito ay mahalaga para sa meridian channel at mga kaugnay sa vessel para sa chi. Ang acupoints ay may dalawang uri: critical acupoints at reservoir acupoints. Ang critical acupoints ay tinatawag din na paralysis points dahil sa pag-atake dito ay maaari kang pansamantalang maparalisado. Agad naman nagulat ang ating bida at namangha dahil sa pamamagitan lamang ng pagbukas niya sa mga aklat ay nagawa na niyang malaman kung ano ang nilalaman nito. Sambit naman ng nanomachine ay pati ang mga maling nakatala sa aklat ay kanya na din isinaayos. Hindi naman makapaniwala ang ating bida at manghang-mangha sa abilidad ng nanomachine. Isip niya ay sa pamamagitan nito ay mabilis niyang matutunan ang mga aklat ng martial art. Dugtong pa niya ang 6 na kapatid niya ay nag-aral na ng iba't ibang uri ng martial art simula ng mga bata pa ito. Samantalang siya ay isang libro lamang dahil sa mga taong laging nakabantay sa kanya. Dagdag pa ng ating bida na narinig niyang hindi lang libro ng demonic martial arts ang nasa akademya, may mga libro din dito na mula sa righteous at evil factions. At dahil dito mas nagkaroon ng ating bida ng layunin na maging pinakamalakas sa lahat sa loob ng akademya gamit ang natatangi niyang abilidad. Sa stealth sect residence sa bahay ng Prinsipe Magium, nagbalita ang isang lalaki na ang kanilang mga inutusan upang patayin ang Prinsipe Chien ay naubos ng lahat. Sambit pa ng naturang lalaki na tila may tumulong dito sanhi ng pagkaubos ng kanyang mga kasama. Hindi naman matanggap ng prinsipe na maliban sa nag-iisa nitong gwardiya ay may ibang tao pang handang tumulong sa basurang yun. Sa isip naman ng Prinsipe Magium ay kailangan niyang mapatay ang ating bida sa gaganapin na paligsahan sa akademya. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga paparating nating video.